Good day everyone. I'm gonna discuss the example of animation or cartoons. Animation and cartoons use moving image to simplify and illustrate lessons creatively, making them especially engaging for younger learners. This is the characteristic of animation or cartoons. Colorful and visually stimulating, simplifies complex concept presented in 2D or 3D format. So, this is the dose of usage principle. Use age-appropriate and lesson-relevant content, discuss moral or message after viewing, encourage reflection or student-made animation. And this is the don'ts. Don't use animation purely for entertainment, don't present content that distract from the lesson goal, and don't skip discussion or clarification afterwards. And the last is the most essential guidelines. Balance fun and learning, ensure educational purposes, review animation content to avoid distraction or misconception, and always debrief student to reinforce lesson learned. So this is the example of animation and cartoons. Noong unang panahon, bago pa tayo nagkaroon ng prutas sa pinya, mayroong mag-inang masayang namumuhay sa isang maliit na bayo. Ang pangalan ng nanay ay si Aling Rosa. Ang kanyang anak na babae naman ay si Pinang. Siya ay 10 taong gulang. Matagal nang namatay ang asawa ni Aling Rosa, kung kaya't lumaki si Pinang ng walang ama. Gusto ni Aling Rosa na lumaking masipag si Pinang, kung kaya tinuturuan niya ito ng gawaing bahay. Kaso, minsan tinatamad si Pinang at hindi niya sinusunod ang utos ng kanyang nanay. Dahil dalawa nga lang silang mag-ina, mahal na mahal niya si Pinang. Kaya minsan kahit napakatigas ng ulo, ay pinapabayaan na lang ni Aling Rosa. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at hindi rin siya makagawa ng gawaing bahay. Inutusan niya si Pinang para magluto ng kanilang kakainin. Pero katulad ng dati, tinatamad si Pinang at ayaw niyang gumawa ng gawaing bahay. Mas gugustuhin pa niyang maglaro sa labas kaysa tulungan ang may sakit niyang nanay. Dahil hindi makatayo si Aling Rosa, napilitang sundin ni Pinang ang utos ng kanyang nanay na magluto ng kanilang kakainin. Bago pa siya magsimula magluto, tinanong niya sa kanyang nanay kung nasaan yung sandok. Maya-maya, bumalik uli si Pinang para magtanong kung nasaan yung iba pang gamit sa lutuan, kahit ito'y nasa tabi lang ng sandok. Wala namang problema sa paningin si Pinang. Tinatamad lang siya maghanap kung kaya't tanong siya ng tanong. Hindi nagtagal, bumalik na naman si Pinang para magtanong kung nasaan na naman ang isang gamit sa lutuan. Hinang-hina si Aling Rosa at masakit ang kanyang nararamdaman. Kung kaya't sa galit, nasabi niya, "Naku Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata para lahat ng bagay makita mo at hindi ka na magtanong." At dahil nagalit ang kanyang ina, tumahimik at umalis si Pinang para hanapin ang mga tinatanong niya sa kanyang nanay. Dumating ang hapon at medyo gumanda-ganda ang pakiramdam ni Aling Rosa, kung kaya't siya'y nakatayo muli. Nasaan na kaya si Pinang? Ano na kaya nangyari sa niluluto niya? Hinanap ni Aling Rosa si Pinang, pero wala siya sa loob ng bahay. Siguro siya ay nasa labas at naglalaro. Wala rin si Pinang sa labas ng bahay. Pero nakita ni Aling Rosa ang sinelas ni Pinang katabi ang kakaibang halaman. Ang kakaibang halaman na biglang tumubo ay bilog at pahaba na parang ulo ng tao. Ito ay napapaligiran din ng maraming mata. Dito na alaala ni Aling Rosa ang huling sinabi niya kay Pinang. Ang sabi niya na sana magkaroon siya ng maraming mata para makita niya ang kanyang hinahanap. Naging malungkot si Aling Rosa na nagkatotoo ang kanyang mga sinabi. Ganun pa man, inalagaan niya ang halaman at tinawag itong Pinang bilang alaala sa kanyang anak. Lumipas ang ilang taon, dumami ang halaman at ito ay tinawag na pinya ng mga kapitbahay ni Aling Rosa. At ito ang alamat ng pinya.